Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang panibagong kwento. A Heart Never Lie, Chapter 1. 2 taon ang matuling lumipas. At sa mga panahong nagdaan, ramdam ni Arian ang pader na nakapagitna sa kanilang mag-asawa. Oo nga't ibinibigay niya kay Norman ang sarili dahil iyon naman ang nararapat as his wife. But it seems like nothing has changed for the past years. Kagaya na lamang ngayon, it's just a few minutes after their intimate moment, pero parang wala na naman ulit. Nahimbing na ito habang nakatalikod sa kanya. And even after those burning times between them, she still felt the big gaps. Does he really can't fall in love with her? Does he still love Jab? Pero hindi. Dahil hindi na nito dinadalaw ang puntod ng yumao niyang matalik na kaibigan na naging dahilan kung bakit sila nakasal. Then what? What makes the gap? What does she need to do to make him fall for her? Nakatulugan na lang ni Arian ang mga isiping iyon. Kinabukasan, as usual, she woke up without Norman by her side. Ganon naman lagi. Bakit ba kasi naninibago pa siya? Hindi ba pwedeng masanay na lamang siya sa malamig na pakikitungo nito sa kanya? It's early in the morning. Ayaw niyang simulan ang kanyang araw sa ganoong mood. She got up and went straight to the bathroom to have a warm shower. She is going to have a busy week in the boutique, which Jam inherited with her. And yes, she fulfilled her promise to her best friend, that she will take care of it and continue her legacy. Actually, she will be the designer of the gowns for Miss Universe sa pambato ng Pilipinas. But until she is not done, she won't tell Norman about it. What for? Anyway, as if namang may pakialam ito sa kanya. Binilisan na niya ang kanyang paliligo. Pagkatapos niyang makapagbihis ay bumaba na siya for breakfast. Magandang umaga, senyorita. Bati ni Manang Helen kay Arian na siyang nasa dining room na nadatnan niya. Magandang umaga rin po, Manang. Anong oras po umalis ang asawa ko? Maaga, senyorita. Siguro alas 5 pa lamang. At ang sabi niya, may aasikasuhin daw siyang importante sa opisina. Ganun po ba? Ay, opo. Kumain na ho kayo, senyorita. Sige, pero pwede bang sabayan mo po ako? Ho. Sige na, Manang. Tawagin mo na rin ang dalawang kasama mo at sumabay na kayo sa akin. Sige, senyorita. Tatawagin ko sila kung iyan ang iyong nais. Tipid ng ngiti ang tinugon niya sa butihing ginang. Simula nang magkasama na sila ni Norman ay minsan hindi pa sila nagkakasabay kumain. Mabuti pa noong magkaibigan sila. Lumalabas at nakakasabay niya itong kumain at malapit sila. Hindi kagaya ngayon na para siyang isang estranghera rito. Kahit pa sabihin laging may namamagitang mga mainit na eksena sa kanilang dalawa. Kung pwede nga lang siyang magpunta sa kanilang bahay upang may kasabay siyang kumain lagi ay gagawin niya. Senyorita, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Bakit ko umiiyak? Tanong ni Manang Helen na hindi na niya namalayang nakabalik sa dining room kasama sina Susan at Ana. Wala po, Manang. Naalala ko lang si Jamaica. Anya, tsaka pasimpleng nagpunas ng ilang butil ng luhang nalaglag sa kanyang pisngi. Umayos siya ng upo at pinaupo na rin ang tatlo. Tahimik na silang kumain. Siya na rin ang nagsilbi sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang sandali. Palabas na siya ng main door nang bumukas iyon. Kumain ka ba muna? Tanong ni Norman kasunod ang paghalik sa kanya sa noo. Wow, concern, himala. Sa isip ni Arian. Tumango lamang siya bilang sagot. By the way,
I am invited sa isang event tonight. Pwede mo ba akong samahan? Sige. Kaya naman pala, may pa-concern at halik kasi may kailangan. Okay. I'll take you to the boutique, then I'll pick you up later as well. Para sure na makakasama ka. Okay. Nasabi na lamang ni Aryan at nauna nang lumabas. Sa loob ng 2 taon ay ngayon lamang siya isasama ni Norman sa isang event. Well, wala namang masama roon dahil mag-asawa naman sila. Oh, dito ka sa passenger seat. Why are you sitting there? I thought it's not okay to sit beside you. Come on, Yan. Can you stop acting like that? You are my wife. So why is it not okay to sit beside me? Oo nga naman. Asawa nga siya nito. Ang sarap sana sa pandinig iyon kung may kasama nga lamang sanang pagmamahal. Let's go. Muling ani Norman at saka pa lamang siya natauhan sa pagkahulog sa mga isiping iyon. Sumampa na siya sa loob ng passenger seat na binuksan na rin pala ng kanyang asawa for her. Kailan nga ba siya huling nakasabay rito gamit ng isang sasakyan? Kung hindi siya nagkakamali ay noong pagkatapos maihatid sa huling hantungan si Jamaica. Naalala na naman niya ang kanyang kaibigan. Ngunit kahit malaki ang nagbago sa pagitan nila ni Norman, dahil sa kahilingan nito ay hindi siya nagalit. Dahil alam niyang wala na sa mundong ibabaw ang kaibigan at gusto niyang tahimik na ito sa kabilang buhay. Ang lalim ng iniisip mo ah. Untag sa kanya ni Norman. Napalingon siya rito. I just remember something. Anyway, we're here. I'll pick you up at 5 p.m. Okay. Thanks for the ride. Anya at saka na binuksan ang pinto ng sasakyan at umibis. Hindi na niya nilingon pang muli si Norman. Marami siyang kailangan gawin at tapusin. Kaya naman pagdating niya sa opisina ay agad niyang sinimulan ang mga kailangang tapusin. Halos hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Kung hindi pa kumalam ang kanyang sikmura. She decided to order food for her, kaya tumawag na lamang siya sa isang pizza house. Makalipas ang halos kalahating oras, ay kumatok ang kanyang assistant. Pinapasok niya ito. Dala nito ang box of pizza and iced tea. Thank you. You're welcome, ma'am. Magiliw namang tugon ni Cherry. Pagkatapos mailapag ang pizza ay nagpaalam na ito. She went to her comfort room first bago kumain. Pagkatapos kumain ay muli na niyang binalikan ang kanyang ginagawa. Lumipas pa ang mga oras. Katok mula sa pinto ang pumukaw sa atensyon ni Aryan. Nagtaas siya ng tingin at eksaktong nagawi sa wall clock ang kanyang mga mata. Napatayo siya bigla nang makita kung anong oras na at natitiyak niyang si Norman na ang nasa labas. Minadali niyang inayos ang mga gamit pagkatapos ay nag-ayos na rin. Isinugbit nito ang kanyang shoulder bag at dumiretso na sa binto upang ang labas ay papalabas na siya. Hindi nga siya nagkamali. Si Norman nga ang kumakatok kanina. Pinasadahan siya nito ng tingin na siyang ipinagtaka niya. Why? Tanong niyang may bahid ng pagtataka. I was waiting at the parking area. I was dialing your number, pero hindi mo sinasagot ang phone mo. Mababanaag ang pagkairita sa ekspresyon ng mukha ni Norman. Sa sinabi nito, ay saka pa lamang niyang naisipang tingnan ang mobile phone at gayon na lamang ang pagtataka niya nang wala iyon sa kanyang bag. I left my phone in the house. I'm sorry. Let's go. Yakag na lamang nito at nauna nang naglakad. Sumunod na lang si Aryan. Pagsakay ng elevator ay halos hindi sila magkakilala. Hindi kagaya ng mga ibang couples na magkadikit o kaya magkahawak kamay. Yung iba nga ay nakaagbay ang lalaki sa babae.
Simpleng umiling si Arian dahil ayaw niyang mahulog na naman sa malalim na isipin. Mula sa elevator hanggang nakauwi ay wala silang kibuan. Nagmadali na lang na bumaba ng sasakyan si Arian at diretso nang umakyat sa kanilang kwarto upang maghanda sa kanilang pupuntahan. Well dressed na hanggang sa kalahati ng hita mo. Saad ni Norman na sumunod din pala sa kanya agad. Sa hinuha niya ay sa bar ang sinasabi nitong event, kaya ganoong attire ang nais nito. Makalipas ang ilang minuto, Arian is wearing a red dress. Nakita ang kalahati ng kanyang mapuputing mga hita na tinernohan na rin ng black sandals na katamtaman ang taas ng takong. Inilugay din niya ang may kahabaang buhok. Nagpahid ng light makeup and a red lipstick. She looks so perfect in the eyes of every man, except Norman. Pinasadahan naman siya ni Norman ng tingin mula ulo hanggang paa. Wait for me downstairs. Fine. Anya at lumabas na ng kwarto. Nasundan na lang din ni Norman ng tingin ang asawa nitong lumabas ng kwarto. Nang nagsara ang pinto ay nagbihis na rin ito. Pagkalipas ng ilang mga sandali ay lulan na sila ng sasakyan. Hindi nga nagkamali si Arian sa kanyang mga naisip kanina dahil sa bistro bar sila nagpunta. What kind of event is this, Norman? Can you just come with me? Ani nito sa halip na tumugon sa tanong niya. Norman held her arm. Teka, bakit hindi holding hands man lamang? O kaya ikalawit ang braso sa braso ng kanyang asawa, kagaya ng mga naunang dumating. Halos lahat ay mayroong kapareha. Hey bro! Bati ng isang lalaki. Nakipagkamay si Norman sa lalaki. Alex, meet Arian. My wife. Halos ayaw yata nitong ipakilala siya bilang asawa. Ngumiti lang si Arian at nakipagkamay pagkatapos, hanggang sa dumami ang ipinakilala sa kanya ni Norman, and she found out that it wasn't actually an event about business, but a birthday party. So, pare, wala pa ba kayong nabubuo? We're excited na maging ninong. Saad ni Jake. Nagkatinginan silang mag-asawa. Wala pa eh. Actually, I really want to have a child. Baka kulang lang sa moves. Pilyong wika naman ni Tyrone. Excuse me, Norman, baka pwedeng hiramin si Mrs. Singit ni Angeline, na nobya ni Jake. Yeah, sure. Go and join them. Bulong ni Norman kay Arian. Tumango na lang siya. Huwag ninyong lalasingin ang asawa ko, girls. Bilin ni Norman bago umalis ang dalawang babae. Nilingon ni Arian si Norman nang nasa kabilang lamesa na siya kasama ang ilan pang mga babae. Hey, girl! I saw you in the newspaper. Kapag ikasal kami ni Jake, you'll be my wedding gown designer. Pukaw ni Angeline sa pansin ni Arian. Sige. Just let me know kung kailan. Medyo nahihiyang turan ni Arian. Ngayon lamang niya nakilala ang mga ito dahil ngayon nga lang naman siya sinama ni Norman. Ako rin, Arian. I'm sure my wedding gown would be perfect kung ikaw ang mag-design. Sabat naman ni Bianca, ang nobya ni Tyrone. Sila lang yata ni Norman ang kasal sa mga naroon. Sa kabilang banda, palihim na sinusulyapan ni Norman si Arian dahil ayaw nitong uminom iyon ng marami kahit pa Sabado kinabukasan. Pare, you got one of the most beautiful women in the world and she looks so perfect. Wika ni Paulo. Thanks. Same as your fiancé. Yeah, pero Arian has what every man wants in a woman. Saad ni Alex.
Medyo naiinis si Norman sa paraan kung paano tingnan ng mga ito si Arian. Hindi naman kasi maitatangging mayroong magandang hubog ng katawan ang asawa nito at napakaganda ring babae. Baka matunaw ang asawa ko sa mga tingin na yan, Paulo. I'm staring at my fiancé, not with your wife. Tumungga si Norman. Lumipas ang mga oras. Hating gabi na nang nakauwi sila. Ramdam ni Arian ang init na nananalaytay sa buo niyang katawan, dulot ng ininom niya kanina kaya nagpasya siyang mag-shower. Hinubad niya ang kanyang damit. Hindi alintana na naroon si Norman. So what? Kahit maghubad pa siya ay mag-asawa naman sila. Pagkatapos ay humagbang na siya patungong banyo. Pagpasok ay binuksan niya agad ang shower. Habang hinihintay na uminit bahagya ang tubig, ay kinalas na niya ang natitirang saplot sa katawan at saka tumapat sa lumalagaslas na tubig mula sa shower faucet. Hindi na lang din na inilak ang pinto. Hindi mapakali si Norman habang nasa banyo si Arian. Nakaawang pa nga ng bahagya ang pinto. Ibang init na ang nararamdaman nito. Makalipas ang ilang sandali. Ay! Ano bang ginagawa mo rito? Bulalas ni Arian nang maramdaman ang mga kamay sa kanyang dibdib. Dahil nakatalikod siya, ay hindi niya nakita na pumasok si Norman. I want you. Sambit ng labi ni Norman sa puno ng kanyang tenga, habang naglalagbay na ang mga kamay nito kung saan-saan. I want you? Kailan ba magiging I love you? Sa isip ni Arian, subalit unti-unti na siyang nawawala sa katinuan, dala ng sensasyong hatid ng mga haplos ng lalaki. Hanggang sa ipinaubayan na lamang ang kanyang pagkatao kay Norman. Wala naman siyang magagawa kundi hayaan itong gawin ang nais, dahil nga asawa siya nito. Pagkatapos ng mainit na tagpong iyon sa loob ng shower room ay tahimik na silang natulog. Kagaya ng dati, parang walang namagitan sa kanila. Kailan ba may pagmamahal na mabubuhay sa pagitan nila bilang mag-asawa? Iyong pagmamahal na hindi mula sa tawag ng laman, kundi mula sa kaibuturan ng puso. Abangan ang karugtong.